Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpunan siya ng napakaraming tao. Kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan naman ay nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay walang ganoong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-tatlumpu, tig-anim na po, at tig-100 ang butil." Sinabi pa ni Jesus, "Ang may pandinig ay makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at tiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita, at makinig man ng makinig, ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya." Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap ng may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga, may tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mahaba po, no? Ngunit, bagamat ito ay medyo mahaba-haba ang ating pagbasa at mabuting balita ngayong gabing ito,
napakayaman at napakalalim ng mensaheng nais ipabaon nito sa atin ngayong gabing ito. Narinig po natin ang talinhaga ng naghahasik, the parable of the sower. Kinuwento ni Jesus kung ano ang talinhaga at kagaya sa mga ibang kwento sa Ebanghelyo ni San Marcos, ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad kung ano ang ibig sabihin ng talinhaga. Bilang isang pambungad sa ating pagdinilay, ito yung nais ipahagi sa atin ni San Marcos sa pagsusulat niya nito sa Mabuting Balita. Nawa na makita natin, marinig natin ang salita ng Diyos, naway maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi na ni Jesus kung ano ibig sabihin ng talinhaga. Ang hinahasik na buto, ang itinatanim ng Panginoon ay ang salita ng Diyos. At mayroong 4 na nahulog, kung saan nahulog yung butong iyon. Iba't ibang klaseng mga lupa na maaari nating pagnilayan. Meron nahulog sa daan, meron nahulog sa batuhan, meron sa matinik, at meron naman sa matamang lupa. Ang tanong, kapag tiningnan natin ang ating sarili, ngayon pinakinggan natin ang mabuting balita, nagdiriwang tayo ng banal na misa, nasaan ang puso ko ngayon? Hindi po kaninang umaga, hindi kahapon, pero ngayon. Kung tatanungin ko po kayo, nasaan ang inyong puso ngayon? Masasabi ba natin, ito ay katulad ng daan na madali tayong matukso ngayong panahon na ito, ngayong gabing ito? Ang dami ko pang kailangang gawin. Lumilipad ba ang aking isip ngayong pagdiriwang ng misa? Kailan ba matatapos magsalita si Father? Kailan ba matatapos ito? Kailangan ko pa umuwi? Kailangan ko pa bumiyahe? Sa daan. Kapag nahulog ang puso ba natin ay katulad ng batuhan? Sa simula, napakasaya. Sige, maglilingkod ako. Sige, sasagot ako at tutugon sa Panginoon. Pero kapag may pagsubok na, wag na lang pala. Parang hindi naman nakikinig ang Diyos. Parang baliwala naman yung mga pinagagawa ko. Lahat ng mga pinagsikapan ko ngayong araw, parang baliwala. Napagod lang naman ako. Ang puso ba natin ay puno ng mga tinik? Naririnig natin ang salita ng Diyos, pero ang isip at puso natin ay nasa ibang bagay. Puro kung ano yung, kailangan ko muna pala mamalengke, pumunta dito mamaya. May mga bibilin pa pala ako. Ano lang naman to? Napadaan lang din naman. Punong-puno ng tinik. O ang puso ba natin ay parang mayaman at matabang lupa, umuugat ng malalim, at dahan-dahan umuusbong, yumayabong ang bunga ng buto. Nasaan ang inyong puso ngayong gabi? Alin doon sa 4? Bakit po iyon mahalaga masagutan, mga minamahal na kapatid? Sapagkat kapag alam natin kung nasaan ang puso natin, alam natin kung anong gagawin. Na-identify mo kung nasaan ka eh. Madali ako matukso ngayon. So anong gagawin ko? Ang salita ng Diyos, ang buto na hinasik ng magsasaka ay hindi nagbabago. Kung napansin po ninyo, ang nagbabago yung lupa,
Hindi naman iba-iba yung nakasik na buto. Ang salita ng Diyos ay mananatiling parehas, mapagmahal at tapat. Paano tayo tutugon? Nasaan yun tatanim sa ating puso? At ang kagandahan, mga minamahal na kapatid, ngayong gabi, pwedeng ang puso natin ay parang punong-puno ng nasa batuhan, nasa daan o matinik. Hindi ibig sabihin, ganun na araw-araw. Ganun na yung puso natin habang buhay. Ganun na yung lupa kung saan itatanim yung buto ng salita ng Diyos. Ang panawagan ng Panginoong Yesus, may magagawa at may magagawa pa rin tayo kung alam mo na kung nasaan ka ngayon, kung ano ang laman ng puso mo, kung tinanong mo na ang iyong sarili, ano kaya ang nararamdaman ko ngayon? Nasaan ang isip ko ngayon? Nasaan yung puso ko ngayon? Alam ko na, ganito ang gagawin ko. Yung lupa na may tinik, yung lupa na puno ng bato, yung daanan, pwedeng mabago, maayos upang maging mayaman at matabang lupa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin po natin ang grasya mula sa Diyos na makita natin ang laman ng ating puso. Gabayan tayo, bigyan kalinawan kung ano ba talaga ang laman. Nang sa gayon, pag nalaman na natin, tayo ay bigyan ng lakas upang kumilos at makapagtugon ng naaayon sa pagtawag ng Panginoon. Amen.